1 to 3. Psalms 1, 1 to 3. Akong basahon, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prosper. Let us all pray. Our Heavenly Father, Lord, we praise you. We thank you, Lord, for this wonderful morning. O diha kanimo, anaan, Lord, ang kalipay, anaan, Lord, ang imong presensya. Diha kanimo, Lord, magadamong kami kanunay, kay ikaw man ang among dalampanan. Susiha, Lord, ang among mga kasing-kasing karon. Thank you, Lord, kay kung ikaw ang magasusi, dili ikaw ang magakundinar ka na mo, kung dili mo kami pasayroon sa among ang mga kasaypanan. Kay mo man kini promise, Lord, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. We receive your forgiveness and we thank you for your blood na nagahuga sa tanan namong mga sala. Salamat, Lord, kina kami confidence na sa iyong throne tungod lamang sa katarong ni Jesus. And salamat kay mong wala ang Espiritu magapuno ka namo karon. Ug tudloy kami, Lord, sa imong pulong. Let the ministry of your word be in our hearts. And thank you, Lord, sa imong presensya. Kalay ko ng imong pangalan. In Jesus' name we pray, amen. Okay, mamukod mo. O atong pamalandungan ang Salmo 1, chapter 1, verses 1 to 3. So, kini nga Psalms, kaya ang Salmo, sa giingon pa sa mga writers sa Bible or mga kaning mga scholars sa Bible. Kaning Psalms 1 is a wisdom global psalm. problem mga nation So, kaalam na Salmo or Psalms hymn. So, sa blessed is the man, how happy is the man, sa verse 1, na itulo ka butang diri, action word, nga ang tao mahimong bulahan, or bulahan ang tao. Una, who does not walk in the counsel of the wicked. Number 2, who does not stand in way of sinners. O ikatulo, who does not sit in the seat of mockers. So, sa maning who does not walk, o sa may pasabot aning who does not walk in the counsel of the wicked. Sa biblical times, or sa katong wala pa internet, ang most counsel or advice nga madawat sa tao, face to face, ibalik, mag-input ta, mag-storya, tapos muhatag og advice. Karon nga panahon, dili na yung anak gid ang kaso. Pwede ta ma-influence sa naghatag og advice. Miski wala nato siya nakita, pinaagi sa pagbasa og vlog, pagtan-aw og video, no? Or pagtan-aw og mga movies po nga kung unsay ato ang concern dito nato ablihan. So mo ni siya nga kung miingon ta nga who does not walk in the counsel of the wicked, ato i-reject, atong kaning i-reject, kung Bisaya ana, dili daw atong i-reject nato ang mga filosofiya or dili nato daw aton ang mga filosofiya nga wala nag-acknowledge sa God o nag-embrace sa humanistic worldview. So, sa maning humanistic worldview? Ano yung humanistic worldview? Putting self at the center of the universe. Di ba, mabantayan nato sa mga social media nga kaning kanang bitawng love myself, kanang miingon ta nga sa social media nga para ka ma-happy, you have to love yourself. Mao gina siya ang kasagara nga para malipay ang tao, higugmao niya iyang kaugalingon. Pero dili man mao sa Bible. Kay ang una, ang ingon man sa Ginoo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your heart, and love your neighbor as yourself. Pasabot, ibit ang kaugalingon, mag-una gid ang Dios ug ang uban. So mo na nga ang kaning humanistic view nga ang kaning
self ang center of the universe. Kasagara, mo ni siya ang advice sa mga wicked or sa mga dili Kristohano. Wicked ani walay relasyon sa Ginoo. So mo ni ang ato ang likayan. Kay kung magsige kita og tan-aw, sige kita og paminaw og mga videos nga kani bitang ni wala na bitay Dios sa ilang kaugalingon. Pero 100% or 99% ma-influence kita negatively. Example kani si niya akong banang siya siya tanaw sa una kang Elisoriano, kang kaning sikat sa Davao si Kibuloy, na siya itanawon. Mo na sige na ko siya igong ay sigtanaw kay madalagid ka anak sa ilahang mga filosofiya kay kuan man kaning kung magsige ka og visog aw kanang paminaw mo penetrate na sa imong kasing-kasing mo na siya ang imong way of life nga ingana kay kuan gid siya dapat dikayan gid na siya nga mga videos dili na siya angayan tan-awon kay makuan jud ka ma-influence tapos kanang debate about lain-lain bitaw nga relihiyon kaning basta na siya kinatan-aw nga debate sa lain-lain nga relihiyon. Una na imong kung dili man pwede debatehan ang puno sa Ginoo kay walay maka-defend sa Ginoo. Siya ang Dios. Siya ang mo-defend sa ato. So kung naailain ng mga istorya about sa Bible, yun lang ta, dili ta magkidebate, dili ta magkid-away, no? Kay iyang pulong enough, dili kinahanglan debatehan. So mo na nga, una, do not walk in the counsel of the wicked. So ato gina siyang nikayan ang mga filosofiya nga nag-reject sa Ginoo o nagbutang sa atong kaugalingon as the center of the universe. Ikaduha, refuse to stand in the way of sinners. Who does not stand in the way of sinners? So, unsa man ning who does not stand in the way of sinners? Kanang mo resist bitaw ta sa kaning lure sa crowd or dili ta mo follow sa crowd. Ang kuan ani sa karon nga panahon, ang kaning popularity vote gabi ni siya ka kanang uso na kay ang atong mga elected officials gusto sila or concerned sila sa ilang popularity rating tungod kay they want people to approve kung ang ilang ipangbuhat maayo ba. Mo bitaw na ay decision diri so ang popularity rating mo taas, decision siya diri at popularity rating mo taas. So mo ni siya nga mo ni ang karakteristik or kinaiyahan sa kalibutan. Ang psalmist nag-ingon nga nag-warn sa ato nga dili ta mo follow sa crowd, i-refuse nato ang direction sa majority. Og many churches are negatively influenced by this. Kanang gusto bitaw nato kuhaon ang approval sa tao para sa mga butang atong gibuhat. Kaning pare-pareha na po na siya. Miski sa ato ang votation diri usahay popularity ang mahitabo kay kung kinsay mas popular sila pod ang mas mo dako-dako og kaning punto sa boto. Ingana bitaw siya popularity vote. Sumo ni siya kasagara ang kaning ma-influence ang church. Mo follow bitaw ta sa kalibutan. Pero sa Bible no wala kay ibutang mga votation kana bitang election by votation to the election by lot dili o lagi election by lot i-elect sa ni God i-call ni God tapos through lot na ako experience ani sa MSU katong ni-graduate na ko grabe po to siya nga katong church na akong gi-attenan ni-graduate na ko tingala ko pila ka mga adlaw or pila bulan na to pila ka mga bulan sige ko og damgo mag-lay hands ko o kabalo nga nung gilihans ko sa mga elder dito nga church. Then, pagka celebrate, kaya nagkita man mi sa katong akong amiga nga taga Cagayan, iya ko gisultian na sir, i-consider ka nga kuan kaning workers sa mga batan dito. Gabi sige o pray para sa imo. Pero nagpadala ang Ginoo og laing tao kay ako ang batch pod nga amiga nako nisaka siya sa emisyon
mo po lang iyang pareha po mi og kanang kasinatian nga napo daw si giglihan sa iya sa iya hadamgo. Pero ni pag ato niya ang issue wala siya tuyo sa issue ni ato ra siya dito. Then pag human pag ato niya iya na dahil siya nakabalo nga kuan kaning gi-consider siya nga kaning worker dito. Actually kuan na siya kaning CPA accountant pero iyang gi-give up ang iyang pagka-CPA tapos nag-worker din siya dito. Muna nga like good pagsigad ang mukol kay ang imong heart kanang dire na bitaw niya daan. So pag adto niya dito pag sulti sa iya niya na siya o sige kay sigad man ang nag-call dili man ang tao. Muna nga kaning many times ma-influence bitaw ang atong church sa karakteristik o kinaiyahan sa kalibutan. Ato usahay sunod kung unsa ang sa kalibutan isunod nato diri. So mo na siya dili kay ang ato ang pagkuan pag dili ta mo follow sa majority. Kinahanglan ikonsulta gihapon nato ang Dios. Naamantay ko ano kaning congregational man ta. Pero before that ikonsult gid nato ang Ginoo. Kay mo nang we should not stand in the way of sinners. Ang ikatulo, we should not sit in the seat of mockers. So literally, mo refuse ta nga naatay close relationship sa mga tao nga hilig mo sa panabisya sa hilig Jubit. Mag-BIBI. Mag-BIBI sa Ginoo. So literally mo ni siya buhaton nga dili kita makig-close sa tao nga naay nga sige og BIBI sa Ginoo. Magindi siya ang ikatulo. Do not sit in the seat of mockers. Or pwede po di siya, do not sit in the seat of movie theater. Sa una na pa may sagana mo ato pa man sa sinihan no, mutan ang sini. O ang sini nga, sige ga BIBI sa Ginoo, di kaya mo na siya. Ug ang mga videos po na akong binatan-aw nga nag-BIBI sa Ginoo, ato po na siyang ilikayan. Kay ang atong moral thinking kaning moralidad nato ma-influence kita sa mga butang nga atong gitan-aw. So mo na siya nga kaning tulo kung ato siya likayan ang primerong entry sa chapter verse bulahan ang tao. So bulahan ang tao kung likayan nato yung tulo. Ug ang verse 2 mo na ni siya ang wisdom. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So mo ni siya nga ang wisdom ani kanunay ta nagapangita sa Dios ug ang iyahang pulong ani rather than listening to kanang stupid things of the world or kanang mga moral emptiness of the world. Di kaya nato na siya kundi ato permanente seek ang presensya o ang pulong sa Diyos. So, mo ni ang kuan problem po sa karong ng panahon kay mas ganahan bita mo babad sa mga butang nga kana bitang mindutan aw kay sa ako po experience kung mausahay sa una magbasa ko Bible makatulog man jud ko pero kung tan pag video lagat ko yung mata ingana bitaw ug mo po di ang kaning sad nga reality karon no kay miski sa worship service, sa fellowship, daghan ang mga kaanakan sa Diyos ang sige open og FB, sige open og video, samtang ga scroll up, samtang ga wali ang pastor, sige ga scroll up, sige ga scroll down. Inga na bitaw sumo na nga nawala na ang kaning delight sa pulong sa Diyos. Once nakakita bitaw ko diri nga mo to ako to gi-open sa council kay naagi sa likod nga puro ginagi-open of FB tapos muna niingon ko nga grabe na mo hindi ang kalibutan karon kay miski ang pagpaminaw sa puro nang maminaw na nang bitaw sa wali wala na gyud kalipay ang mga katawhan sa Ginoo kay mas malipay pa jud tan-aw sa mga post sa FB kanay nga mo to yung sa council nga i-off sa nang kuan kaning internet sa panahon sa wali then ibalik ra bahala na sila dita at least wala na tao, makatabang na sa ila nga dili mag-open og mga kanibitang social media sa panahon sa pulong sa Ginoo. Okay, makita gid nato no nga ang
atong generation karon nagka kuan na gid siya nagka ansa ni nagkadaot na tapos kinahanglan gid nato sila agapon og tugduan nga ang kaning pulong sa Ginoo kinahanglan gid respetuhan kay manindog magalit ang ba sa pulong sa Ginoo labaw na kung aminaw ka sa pulong sa Ginoo dili gid nato buhaton ang mga ubang butang sama sa muna mas maayo nga kung tingsimba ang mga cellphone ibutang sa bag or i-off, no? Kay para walay sa ni distraction. Then, so kung mo respond ta ani kaning verse 2, mo ni ang kwalidad sa kinabuhi sa tao. Verse 3, kung basa ta sa pulong sa Ginoo, adlaw ug gabi, ug ato siya i-meditate adlaw ug gabi. Mo ni ang quality of life. Una, he is like a tree planted by streams of water. Ikaduha, which yields its fruit in season. Ikatulo, whose leaf does not wither. Ikaupat, whatever he does, prosper. So mo ni ang upat ka mga butang nga ang tao, ang kwalidad, ang kinabuhi sa tao, mahimo kung ato ning sundon ang kaalam sa verse 1 ug ang sa verse 2. So, he is like a tree planted by streams of water. So, kung atong tan-awon ginatong palibot, tinuod kini ang Psalm, kung ang usa ka kahoy natanong siya sa river, sa both sides, sa water, ang iyahag yung mga dahon ana, mo na kayong diri whose leaf does not wither. Kuan wapa, tapos nourish, tapos kung tanawon din mo ang tao na adha nga natanong, alive, buhit nga tanong. Tapos, daghan din ang ma-attract kay mutanaw sa tanong, may wow, kanindot sa tanong. Pero, ang katong mga kahoy na walay tubig, makita din nato nga dying siya, tapos ugly, pangit kay tanaw, di ba? Ang mga kahoy nga kanang nabiyaan, walay, kung makakita ta katong sa mga areas nga nag-El Nino, di ba? Brown na kayo ang kahoy, pangit na, ugly na, dili na attractive, luoy na. So mo na nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon kung kanunay siya naga-meditate, nagapamalantaw sa pulong sa Ginoo, ang iyang kinabuhi na ay beauty, naging ay beauty, dili lang outside, kundi naging sa sulod ang kaanyag sa usa ka Kristohanon ang kanunay naga-meditate sa pulong sa Ginoo. O kuan siya kanang attractive siya sa mga tao. So mo na ma-attract ang tao sa imo dili tungod kay naakay kwarta or naakay kaning gwapo ka, kundi lahi ang attraction nila tungod kay naay kinaiyan nimo nga makita nila nga pinasahi. No? Kaya ang kinaiya sa usa ka anak sa Ginoo, pinasahi man ang kinaiya nato sa uban. Then mubunga siya, human siya nga gwapa siya, naadira which yields its fruit in season. So, ang key para maghimot ang fruitful nga ang atong roots kaning ugat naa permanente nagakuha kanunay og nourishment didto sa tubig. Di ba? Gibot naaman sila sa tubig na tanong. So, ang ilahang roots kanunay nagakuha og nourishment didto. So, same is true sa ato. Kung ang ato ang nourishment tubig man ngayon man sa iyang pulong nga ako ang kuan living water. So kung kanunay ta nagakuha og nourishment dito sa living water, naabot ni kanunay gyud nga maga-yield ta, maga-pamunga ang Kristohanon. O daghang mga Kristohanon mayon nga wala mo ko'y tubo or kaning ang akong pag-ampo wa man ni lapos sa bungbong balik naman siya. At kung mga kaugalingon nga, are we in an environment nga beneficial sa atong growth diha kang God? Example, kaning ang strawberry, kung ato siya itanong diri sa display, dili gina siya mutubo. Kay dili man siya ang environment good sa strawberry para mutubo. Ang maayo diri sa ato, saging, maayo mutubo diri, or kaning uban ng mga kahoy. Pero ang strawberry dili siya
So dito siya dapat itanong sa bunang nga lugar sama sa Baguio, no? Nga atong atuan. Muna, kanunin nato pangutan ng atong kaugalingon. Am I in an environment beneficial sa ako ang Christian growth o sa akong Christian faith? Naaba ko sa environment nga mutubo ang akong Kristohanong pagtuo or wala. So sa may ako kasabot, sa mga tao nga ako kauban pirmi matag adlaw, mutubo ba ang akong kuan? Dili pasabot nga i-resist na ko ang mga tao sa kalibutan. Example, kung makighugoy-hugoy ta og kaning manang di sa kumamot, kung makighugoy-hugoy ka pirmi og kaning sugarol, nga magsigig adto sa kaning bulangan, ma-influence gaano ko kasi sugarol o mahitong ito Kristo subangan sa bungan. So mo na siya nga ang atong mga kauban ang atong gipang uban makatabang ba sa ato ang Christian growth. Naabot sa environment niya na ang atong mga videos nga gipang basa, agi pananaw, makatabang ba na sa ato ang dili man siya sayo bidang dili man daotan bidang FB, mas nindot siya or social media. Pero naabot sa environment ana nga mutubo ang atong Kristohanong pagtuo. Or kana siya nga social media, nakahimo ba siya nga dili mutubo po ang atong pagtuo? Hala man na siya. O sa mga libro nga atong gibasa, si Mama kanunay na mo giignan, nung ay sigbasa ang mga nagas. Kinay nagas hindi ay online nga kanang wala ko kabalo sa iya ginabasa. Tapos kanang siya basa, kung ay sigbasa ang matay. Ang imong oras, tapos ang imong oras, hindi ka kalimutan. Sige magbasa. Kay mo lagi na siya, kay kani siya ang mga butang, sa kay dili mo na siya mag-contribute sa atong Christian growth. Kaya ang mga novel sa una, nga libro pa, karon na dito sa cellphone. Ang novel sa una nga, kanagitang gagmay ng mga Tagalog, ibutang mo kung di ay sa cellphone. English novels, ibutang mo sa cellphone. Mo na nga grabe ka kuan mo, compete po ang kaning social media no, sa atong kinabuhi. So muna siya ang atong pangutanong. Na ba, gibutang ba na ako ang akong kaugalingon sa usa ka lugar diin ang akong Christian growth mutubo or ang akong kasing-kasing mutubo, ako ang pagtuo diya sa Dios mutubo. Kay in Proverbs, isultihan ta nga guard your hearts, it is the wellspring of life. Ang kasing-kasing sa Proverbs pa, it is the wellspring of life. So, nag-picture ta, nagsulti na po diri og tubig. Ang wellspring mo na siya ang nag-feed sa tanang well, sa tanang spring. So, i-guard na to atong kasing-kasing, kay mo na siya ang mag-feed sa rest sa ato ang life. So, mo na nga, careful kita kung unsay atong isulod sa atong kasing-kasing, unsay atong gibasa, unsay atong mga videos na atong gibasa. Ako ni balik-balik din ko aning FB no o maning social media. Wala man siya sayo pero ang nahitabo mangud kay grabe na gid ang social media mo influence sa mga kabataan. Mo gina ako permanente gisulti miski ang bula kanang bula bitaw nga online games. Grabe gid na kay si Jan TV lagi na ko sige na ko sultihan hindi siya mo undang anang sana nga bula mobile legend. Grabe yun. Maka-influence kay nga mobile legend. makalungog na ka o hindi maayo nga mga istorya kanang mga bad words na wala balik-balik yun kung kuan ana kay ano grabe gid ang social media karon influence sa una-una sa mga tao. Miski sa mga dagkong mga tao nga influence bitaw nga miski og kaning gamay nga istorya aw kana bitong atong kasakit i-post na to sa social media. Dili gid siya maayo kay dapat ako isang atya sa Ginoo ang atong mga kasakit. Dili ang ayan i-post kita sa social media. Mas maayo pa mag-post og mga nindot kaysa dili maging siya nga ato i-reject ang social media or at kay may kumapod siyang channel o blessings of value. Pero naay mga butang ang ayan ato ikaya ni Ana. O mo bitaw nga si Jonathan sige na siya pangayo siya dili pa kaangayan tagaan ng cellphone tungod kay ang imuhang dili pa andang ang imuhang kasing-kasing nga mo
react or mo tulong sa iyong pagaling. Pero kay tagaan sa amahan ng cellphone, mo na sige mo monitor. Kay ang ating mga anak, sila din ang unang na ma-influence sa influence sa worldly views, sa humanistic worldview. So mo na siya nga i-guard na to atong heart. Ang tanan nga masulod diri ato yung kinahanglan ang environment mo grow. Naata sa environment na mo grow. O ang iyaha lamang pulong, si Jesus o yung pulong lamang mo ang conducive environment for growth sa atong Christian faith. So John 15:1, ngayon siya ay ang gabay. Mo na kung connected na kanina sa Bible, mamuhang yun ng mga anak niya. So maura na siya, no? So, blessed is the man, gulaan nilang tao, na ay wisdom ani. Una, ang dili, who does not walk. Puro ni siya action word, who does not walk, who does not sit, who does not stand. Dili kumikod, ulakaw, mo hindo. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So sama siya sa tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Ang iyahang leaf dili mulaya, whatever he does prosper. Let us all pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa kaalam na iyong gihatag ka naman sa Lord. Salamat dear God kay kaningang mga pulong, our Lord, ang iyong balaang spirito ay tutundig sa matag siya na hangayan kung kanunay kami na mamalalugay sa inyong mga pulong. Lord, isayo kita kung isa lang katoksik ng kalibutan ka doon o dili na mo siya makaya, pinaagi lang mo kayo